At sa iba pang mga balita, isinailalim na sa state of calamity ang 7 bayan sa lalawigan ng Batangas dahil sa malawakang fish kill. Sa bayan ng Talisay, hindi lahat ng patay na isda ay kayang iyaon dahil sa tindi ng amoy. Kaya't hinahayaan na lang silang mabulok sa tubig. Nakatutok po doon live si Rauna Crisostomo. Rauna. Mike, umakyat na sa 900 metric tons ang mga nangamatay na isda. Dito pa lang yan sa bayan ng Talisay, Batangas. At kahit araw-araw hinahango ang mga patay na isda, libo-libo pa rin ang natitira sa laot at nabubulok na. Pasintabi po sa mga kumakain, maselan po ang video na inyong mapapanood. Uploaded na. Lumobo na, iba na ang kulay at naglalangis na sa tubig ang tumpok-tumpok na patay na isda sa fish pen na ito. Lunes pa nang mamatay ang mga isda kaya ngayon nabubulok na. Ngayon lang din itong nagawang linisin ng caretakers. Sa bawat dakot nga nila sa tubig ng mga bangus, kulang na lang ay madurog ang laman ng mga ito sa lambot. Pero ang mas matindi at direkta nilang kalaban sa ngayon ay ang nakakasulasok na amoy. 5,000 nabubulok na isda ang hinahango ng mga caretakers sa fish pen pa lang na ito. Nakakabaligtad sikmura na ang amoy dahil 3 araw na raw patay ang mga isda. Ang problema nila, sa mahigit 100 fish pen na kanilang binabantayan, araw-araw kailangan nilang humango ng mga patay na isda. Ito nga na, nagsigrilyo lang ako kasi para mawala-wala yung baho ng patay para hindi mo kaano sa sikmura. Ito nga, nakatakip sobra talagang baho. Ang sako-sakong isdang ito, diretso na sa pampang ng Barangay Beach kung saan ito inililibing. Mas matindi ang amoy rito lalo't dumidikit sa lupa ang mga katas nito. Kaya naman mayat-maya ang pag-i-spray ng chemical sa lugar para matanggal ang amoy. Di rin pwedeng walang face mask o pantakip ng ilong. Nakiusap naman ang provincial government sa fish pen owners na tumulong lalo na sa pagdidispose ng nangamatay na isda. Pananagutan daw nila ito dahil sa di nila pagsunod sa itinakda ng BFAR na dami ng isda kada fish pen. Pero wala tayong enabling laws na magsasabi na ito ang parusang dapat sa kanila sa mga susuway. And maraming violators. Ako'y nakiusap kay Mayor kanina na kung maaari magpasa sila ng ordinansa para sa isanksyon yung mga magbabiolate sa local level. bagsak presyo na rin ang mga isda mula sa Talisay, Batangas kahit yung di mga apektado ng fish kill. Mula 100 piso kada kilo, 80 pesos na lang naglalaki ang bangus na ito. Matumal na raw kasi ang benta. Maging ang mga tilapia, nasa 70 to 80 pesos na lang kahit walang tilapia na naapektuhan ng fish kill sa Talisay. Pero sa bayan ng Laurel, Batangas, tilapia ang karaniwang nadamay sa fish kill. Marami pa rin sa daungan ang nabubulok na isda na di na rin kayang hanguin ng mga taga rito dahil sa baho. Dito, tanging ang mga isda sa lawang naapektuhan ng fish kill at hindi ang mga isda sa dagat. Ang ibang fish pens umaasa na lang sa oxygen na dala ng compressor na ito para maisalba ang mga isda. Nilalagyan nila ng hose para bugahan ang hangin ng tubig na tulad ng sa aquarium. Mike, bumuo na rin ng task force ang provincial government para mabilisang matugunan ang mga problema dulot niyang fish kill ngayon. At pagkatapos nga ng krisis na ito, ay isa-isa na ulit na babaklasin yung mga hindi rehistradong fish cages. Mike? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Anda sa Pangasinan matapos mga matay. Ang tone-toneladang isda roon, doble higpit naman ang pagbabantay laban sa mga nagtatangkang magbenta ng mga double-dead na isda. Nakatutok si Ian Cruz, live mula sa Pangasinan. Ian. Mel, mas pinaigting na nga ng mga otoridad dito sa Pangasinan ng pagbabantay para nga di makalusot sa mga pamilyan at sa biyahe ang mga islang apektado ng fish kill. Sa pamilyang bayan ng Bolinao, maya't maya ang pag-iikot ng mga tauhan ng munisipyo at mga pulis. Nagbibigay paalala sila sa mga tindera na bawal ibenta ang mga islang namatay sa fish kill. Ito yung mga mabili yung gataw din. Para hindi mabili rin mga dayo dito sa Bolinao, yung mga gataw na isda. Sa kanilang pag-ikot, napansin nila mga bangus na ito na hinihinalang galing sa fish kill. 15 pesos kada kilo na lang daw ang benta. Huwag nang magdala dito. Kasi pag nagdala dito sa palengke, ang intention nila ay pagbili. Dadaingin yan o anong gagawin nila? Anong ginagawa ng bangus na nagataw? Ibaon na lang nila. Pumuti yung asang dahil sa wala ay pasimilo kapon kaya pumuti. 5 truck nga raw na puno ng bangus ang di pinayagang makaalis ng Bolinao kagabi dahil sa hinalang namatay sa fish kill ang mga ito. Pagdaan sa munisipyo, kukuha na auxiliary
Yun yung tinatawag na kung clear, kung okay siya na ibiyahe yung isda. Ngayon kung may tama yung isda, hindi na namin bibigyan. Sa bayan naman ng Bani, nadaanan ng mga biyahero ng isda palabas ng Anda at Bolinao, naglagay ng checkpoint. Ang mga may PNP pass at permit mula sa local agriculture office, pinapayagang makabiyahe. Ang closed van na ito, may kargang 7 tonelada ng bangus, biyaheng Panabotas Fishport. Pinigil dahil walang maipakitang permit. Pinabuksan pa ang van at ininspeksyon ang mga kargang bangus. Maayos naman daw ang mga bangus pero di pa rin pinabiyahe. O dapat meron kayong pass card doon na katunayan na na-inspect ito, dumaan sa inspection. Para sigurado na sino man ang makabili dyan, safe sila. Dati naman po kasi bumibiyahe kami naman po nang wala eh. Ngayon po kasi medyo nagkakahigpitan dahil sa fish kill. Opo. Kaya nga hindi po namin alam na mayroong ganong talang panahon ngayon. Napilitan tuloy bumalik dito sa bayan ng Anda ang truck para kumuha ng permit. Patuloy namang napupuno ng patay na isda ang hukay sa tambakan ng basura sa Municipal Nursery dito sa Anda. Ang BFAR nag-ikot din kanina sa Kakiputan Channel sa mga baybaying lugar ng Anda at Bolinao. Makikita ang napakaraming patay na isda na palutang-lutang. Nagsagawa rin ng water sampling para alamin ang kondisyon ng dissolved oxygen level. Ang pagnipis nito ang sinasabing dahilan ng fish kill. Mel, sa pinakahuling talangan ng Pangasinan Provincial Agriculture Office ay nasa mahigit 400 metriko tonelada na ng bangus mula sa mga fish cage at fish pen ang nasayang dahil sa fish kill. Nasa mahigit 40 milyong piso ang halaga nito. At yan muna ang pinaka-latest na balita mula rito sa Pangasinan. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Samantala, nalulugi na raw ang mga tindera ng isda sa ilang palengke. Tuloy kasi sa pag-iwas ng kanilang mga suki, lalo na sa mga isda na galing sa Batangas at Pangasinan. Kamustahin natin ang benta ng isda sa Commonwealth Market sa Quezon City. Nakatutok to on live si Susan Enriquez. Susan, kamusta dyan? Naku Mike, napakatumal ng benta ng isdang bangus dito sa Commonwealth Market. Kaya naman dumadaig na yung mga nagtitinda rito. Talagang luging-lugi na raw sila. Dahil mula nang mapabalita itong fish kill sa Batangas, pati na itong sa Pangasinan, ay halos wala nang bumibili sa kanila ng kanilang mga panindang isda. Narito po ang ating panayam sa ilang mga nagtitinda ng isda dito sa Commonwealth Market. Dahil sa nangyari sa Batangas. Ilang araw nang natumal? Mga 5 na. No po, halos wala na po kasing bumibili sa amin. Tapos, ilang araw na po, halos yung bangus namin nagkakaganyan dahil parang halos bumibili sa amin. Wala na. Puro luging naabot kaya nung magbabangus tsaka tilapia. Hindi mo rin naman masisisi yung mga namimili dito dahil nung kinausap nila, sinabi nga nila na mabuti na raw ang nag-iingat. So habang may mga usapin, may balita tungkol dito sa fish kill, ang bibili na lang muna nila ay yung ibang isda. So ang mabenta ngayon dito ay yung mga isdang dagat. Narito panayam natin sa ilang mga namimili. Kaya natatakot. Ba't kayo natatakot? Ay baka mamaya mabuti yung nag-iingat sa kalusugan. Ano binibili nyo ngayon? Yung galunggong, tilapia. Ay, di ba kayo bumibili ngayon ng bangos? Hindi. Bakit? Kasi yung nabalitaan daw parang may problema sa bangus. Ngayon, ano bumibili nyo isda? Hindi pa muna kasi iba na lang nabili namin ng alaga ng medyo buhay siya. Bagsak talaga yung presyo dahil gaya ng mga bangus dito, halimbawa ang puhunan ay 100 pesos o kanilang kuha ay binebenta ngayon ng 90 pesos. Meron pa nga dito, ang puhunan ay 100 pesos pero ibinebenta na lamang nila ng 60 pesos bawat kilo. Dahil itong mga bangus na ito ay hinango bago pa nangyari ang fish kill. So ibig sabihin, mas mahal pa ang kuha nila ngayon. Pero may nagbebenta ngayon dito ng 30 hanggang 40 pesos ang bawat kilo. Ito yung mga bagong hango na at dahil nangyari na nga yung fish kill, ay binagsak na ang presyo. Ngayon, makakausap natin si Aling Nenita Agay, 13 taon na more than 20 years na sa pagtitinda ng bangos. Aling Nenita, halimbawa, ito pong ganitong bangos. Ayan ha. Siyempre, hindi natin alam kung galing ito doon sa fish kill. Paano malalaman ng mga mamimili na itong bangos na ito ay hindi galing sa fish kill at nakita natin sa palengke? Unang-una, number 1 para malaman nyo kung ito hindi galing sa fish kill, aamuyin nyo, bubuksan nyo amuyin nyo. Amuyin nyo. Pag naamoy nyo, mabaho, ibig sabihin, galing sa fish kill yun. Baboy bangos? Okay yan, sariwa yan. Pag mabaho po, Pag mabaho,
talagang bulok na yun, galing sa piskil. Pero Kasi yung sinasabi, dapat daw mapula. Sabi nyo, hindi dapat kung sa kulay ng hasang. hindi ka lang sa hasang, kailangan sa amoy ng hasang. Pag inamoy mo, amoy bulok, yun, talagang wala nang pag-asa yun. Okay. Alam mo, kanina sabi nyo, pagka buntis o parang bonggan, o yung malaki yung tiyan. Pagka malaki yung tiyan, yun, bulok na rin yun. Eto hindi, maganda ito. Susan, Yes, Mike. Susan. Yes, Mike. Saan galing yung bangus na yan? Itong karamihan sa mga bangus dito, Mike, ay galing ng Batangas at Pangasinan, Dagupan. Ayan. Galing Batangas, Susan? May mga galing din ng Batangas, ano, pero sabi nga nila, Walang galing Batangas ngayon. wala na. Oo. Pero actually, kaya sinasabi nila, mura ngayon ng bangus, na balita yung piskil, siyempre, wala nang choice ang Okay, palaisdang, kundi Susan. bargain na lang nila. Okay, pangalawang tanong. Ayan, Susan, nakikita namin yung presyo. Kanina binanggit mo, may nagbebenta dyan ng 30 hanggang 40 kada kalahating kilo yun o 1 kilo? 1 kilo yun, Mike. Yung Ha? mga nakita natin kanina, within dito sa Commonwealth Market. Kamura, May nakita kami nagbebenta dito ng 30 hanggang 40 pesos ang bawat kilo. Pero sabi ko nga, bakit ito naibebenta ng mura? Anong paliwanag yun yan, Aling Nita? Nakuha nila yung sa ponduhan ng mura dahil wala nang bumibili. Dagsak na presyo. Saka presyo, actually, lugi ang mga palaisdaan doon. Susan, Yes, Mike. isa pang tanong. Kay Suke. Okay, Suke, Saan nila dinadala yung mga isda na nabubulok na dahil walang bumili? Ayan. Pagka hindi nabibili, gaya nito mga nasa harap ko, Mike, alam mo, ito mga 3 days na ito dito, no? Oh. So, ito, alaga na lang sa yelo, di ba? So, anong ginagawa niya? Pag hindi nabibili ang mga bangus na ito, tinatapon ba to o dinadaing? Hindi mo nagbabago ang lasa niyan, dadaingin lang yan. Mike, kaya dito, ang daming boneless daing na bangus. Ayan. Pag binabad mo sukat bawang, masarap yan. Yan, saka Mike, ito pa, isang tip, ano, sa mga bumibili ho ng bangus. Pag bumili ho kayo ng bangus, halimbawa, mayroong banyera na may tubig, ayan, gaya nito, maglagay kayo ng bangus doon, di ba? Lumutang. Inihagis yun doon sa tubig at lumutang, ibig sabihin, namatay sa tubig. Patay sa tubig ang tawag doon. Pero pag lumubog siya, Lumbog, sariwa yun. ayan. At kailangan, di ba, bumili ho kayo ng bangus, tingnan nyo yung karne, pagka ho, dapat ganyan, parang, ano ba ko, ano tawag yan, pink. Pero pagka pula na yan, ano na yun? Pula at saka madilaw. Ano na yun, masama Yun. Masama. Huwag nyo na kayong bumili ng gano'n. Yan, Okay. Mike. Una, amuyin nyo, bibili nyo. Amuyin. Okay. Lalo-lalo yung hasang, Mike. Okay, wala na tayong oras, Susan, at nagugutom na kami dito sa studio. Maraming salamat sa inyo dyan sa Commonwealth. Yes, maraming salamat, Mike. Sunod, listahan ng tinatawag na mga job order, dinudukto ng ilang tiga-POEA para kumita. Eksklusibo, kumpanyang nangangako na mataas na sweldo, yung pala'y manloloko lang umano, sinalakay. At mamalupit sa mga baka. Tignan nyo mga kapuso, sa bansang Indonesia po yan. Kuwang-kuwa sa video. Tinotorture. Miami Heat tinalo ang Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals. Kayo ang panalo dito sa 24 oras.